Moon Stories. Paraiso ng mga aswang na isinulat ni Faith Love Hope. Ikatatlong yugto. Pinatira na nga ni Aling Esther at ng mga anak nito si Gandara sa kanilang bahay. Bilang pagtira niya doon, ay binigyan niya ng panggastos si Aling Esther. Nung una itinanggihan ito ng ginang. Pero dahil sa mapilit si Gandara, ay kinuha na rin ito ang alok nito at nagpasalamat. Nay, kunin na namin yung kambing doon sa ating pinastulan. Paalam ng dalawang anak ni Aling Esther, bit-bit ang matalim na mga itak ng mga ito. Kambing? Ani ni Gandara at naalala ang isang biktimang kambing sa liblib na lugar. Bakit may dala silang mga itak, Aling Esther? Tanong ni Gandara. Kasi po ate, may mga aswang sa lugar na ito. Sagot ng isa. Kung ganoon, alam niyo na pala ang tungkol sa lugar na ito, Manang Esther. Kailangan po nating samahan ang mga anak niyo sa pagligpit ng mga kambing niyo. Huwag na po ate, kaya na po namin ito. Dalawa lang naman po yung kambing. Pero delikado. May nakita akong malaking babaeng pumaslang ng isang kambing. Sa unuhan lang dito. Diyan sa may liblib na bahaging kakahuyan na may maraming mga halamang damo. Kinain niya ang mga lamang loob ng kambing. Baka nga, kambing niyo yun na biktima ng malaking babaeng iyon. Aniya ni Gandara. Makalipas ang ilang araw na pamamalagi ni Gandara sa pamilya ni Aling Esther, ay ipinagtapat niya sa mga ito na isa siyang magaling na manghuhula at iyon ang dahilan kung bakit marami siyang pera. Dahil sa kanya mga propesiya na pangyayaring darating sa buhay ng isang tao. Kumalat sa buong baryo ang tungkol kay Gandara, kaya araw-araw ay may nagpapahula sa kanya. Gandara! May mga bisita ka! Magpapahula sila sa'yo! Ani ni Aling Esther. Humanda kayo, Aling Esther. Umiinit ang aking kwintas. Dahil ang mga bagong dating ay puro mga aswang. Pagpapahanda ni Gandara. At nang marinig ni Mang Jano na asawa ni Aling Esther ang sinabi ni Gandara, ay agad nitong inihanda ang matalim na itak. At ipinahanda din sa dalawang anak ang kanilang mga itak. Naghanda ang buong pamilya ni Aling Esther. Baka aatake bigla ang mga aswang na magpapahula kay Gandara. Mas mabuti nang maging handa silang lahat. Gandara, lumabas ka na. Naghihintay na sa'yo sa labas. O sige po, lalabas na ako. Manang Esther, huwag po tayong magpapahalata na alam nating mga aswang sila. Ani ni Gandara. Paglabas ni Gandara ay nakita niyang may 4 na babaeng may edad, 1 dalaga at 2 lalaki na may edad na rin ang naghihintay sa kanya sa labas. Lahat ng mga ito ay matiim na nakatingin sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Bati ni Gandara sa mga ito. Magandang araw din sa iyo, Neneng. Ikaw palang isang babaeng bagong dayo dito sa aming lugar at nanguhula ng kapalaran. Napangiting sagot ng isang lalaki. Napakabait ng tono ng pananalita nito na masasabi mong malayo lang na isang aswang ito. Pero naaalala ni Gandara na ang mga aswang daw ay malumanay magsalita na tila kay bait-bait ng mga ito. Opo, ako po. Ako nga pala si Gandara. Pagpapakilala pa niya sa mga ito.
Pero ang kanyang suot na kwintas ay talaga nagiinit at kumakati sa kanyang leeg. Ngunit tiniis lamang iyon ni Gandara. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ang iyong pangalan, Nene. Sagot naman ng isang may edad na lalaki. Salamat po, aniya sa mga ito. Ang lahat ay napangiti ng matamis sa kanya. Napanay lang ang titig ng mga ito sa kanyang mukha. Pambihira lang ang isang katulad mong manghuhula. Akala kasi namin, ay isang may edad ng babae ka na. Kaya nabigla kami nang makita ka. Ikaw palang sinasabing isang babaeng bagong dayo dito. Ang wika ng isang babae. Oh, sige na po. Kung sinong unang magpapahula po sa inyo, ay ibibigay na po sa akin ang palad upang titingnan ko ang darating sa kanyang buhay, sabi ni Gandara. Ako po ang unang magpapahula, sagot ng isang dalagang kasama ng mga ito. At ibinigay nito ang kanyang palad sa kanya. Pinag-aralan at tinitigan ni Gandara ang palad nito at binasa niya kung anong nakasaad roon. Aalis ka sa susunod na araw dito upang magtrabaho sa malayo at makakapag-asawa ka ng isang matandang lalaki at mayaman. Ngunit dadalhin ka niya sa malayong lugar upang doon kayo manirahan. Maaga ka pang mabiyuda at magkakaroon ka ng 3 anak sa kanya. Ani ni Gandara habang kinikilatis ng mabuti ang palad ng isang dalagang kasama ng mga ito. Ang galing, Nay! Nahulaan niya na aalis na ako sa susunod na araw. Naku, tama po. Yayaman pala ako sa huli. Ang ganda ng kapalaran ko. Natutuwa pang wika ng dalaga. Halata namang natutuwa din ang mga kasamang may mga edad sa kanyang panghuhula. Lalo na ang ina ng dalaga. Sumunod naman ang isa at inabot ang palad nito. Muling pinag-aralan at tinitigan ni Gandara ng mabuti ang palad ng isang may edad na babae. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya at napatingin siya sa may-ari ng palad. Bakit? Anong nabasa mo? Tanong pa nito. Nabasa ni Gandara na palad ng babae ay mamamatay ito sa 2 gabi dahil sa pangangaswang nito. Bakit, Neneng? Anong nakita mo sa palad ko? Tanong ng babae. Kuwan ho. Pasensya na ho kayo pero ito kasing nabasa ko eh. Ayon po sa nakasaad sa inyong palad ay mamamatay na po kayo sa 2 gabi. Namilog ang mga matang wika ni Gandara at hindi na lang niya dinugtungan na mamamatay ito sa pangangaswang. Parang nagalit ang babae at agad nitong binawi ang kanyang palad. Kapwa naman ang laki ang mga mata ng mga kasama nito. Nagkatitigan at agad na sabay na napatingin sa kanya. Kalokohan! Umalis na tayo! Huwag na kayong magpapahula sa batang yan! Anang lalaki na nahulaan na ni Gandara. At kapwa nagsitayuan ang mga ito. At bago umalis ay nagbilin pa ng bayad. Ang ina ng dalagang hinulaan kanina ni Gandara at tinapunan siya ng mga ito ng isang makahulugang tingin. Patalikod ng mga ito ay agad nagsilabasa ng pamilya ni Aling Esther. Gandara, anong nangyari? Bakit mukhang galit yung isa kanina? At umalis silang lahat na hindi mo man lang sila nahulaan.
Tanong ng isang anak ni Aling Esther. Nagalit kasi sila dahil nahulaan kong mamamatay ang isa sa kanila. Ganun ba? Talagang magagalit talaga sila, sabi naman ni Mang Jano. Pero totoo ang nabasa ko. Siya nga pala, ang mga titig nila sa akin bago sila umalis ay may mga kahulugan. Kinabahang wika ni Gandara. Nakita ko po sa kanilang mga mata na tila babalikan nila tayo. Dahil sa sinabi ni Gandara, ay kapwa ng laki ang mga mata ng mag-asawa at ang dalagang mga anak nito. Samantala, sa pamamahay ni Alexander, habang silang lahat ay magkasabay na naghahapunan, ay napansin ni Mang Lauro ang pagpapalitan ng lihim na mga ngiti ni Winona at ang anak na si Alexander. Kinamusta ni Mang Lauro si Winona kung okay lang ba siya sa kanilang bahay. Napangiti naman si Winona at napatingin kay Alexander. Okay lang naman daw siya sa kanilang bahay at nagustuhan niya na raw doon. Tinanong din ni Mang Lauro kung okay lang din ang kambal na Siging at Siding, na sumagot naman ang mga ito na ayos lang sila doon. Nagkatinginan at napangiti parehas ang mag-asawang si Mang Lauro at si Aling Lolita dahil sa magandang nangyayari sa kanilang mga anak. Tinanong din ni Mang Lauro si Alexander kung naging okay lang siya sa bahay na yon nung habang wala pa sila na kanyang asawang si Lolita. Dahil tila hindi nakukumbinsing, walang ginagawang kalokohan si Alexander. Naagad namang dumipensa ito at sinabing wala naman daw siyang ginagawang kalokohan. Dahil sa kanyang pangatwiran sa ama, saglit na nagkatinginan si Alexander at Winona. Hindi nila napigilan ni Winona ang mga sarili nila. Dahil din sa laki ng pagkakagusto ni Winona kay Alexander, ay nagpaubaya ito. Kaya may nangyari sa kanilang dalawa ng dalaga sa loob ng kwartong ni Alexander. Medyo namula pa si Winona. Sino ba kasi ang hindi madadala agad sa binata? Bukod sa moreno, ay macho rin ito at gwapito pa. At may katamtamang height din. Idagdag pa ang lakas nitong dumiskarte. Sumapit ang gabi. Hindi na mapalagay ang pamilya ni Esther. Pati na rin si Gandara. Dahil babalikan sila ngayon ng mga aswang na nagpahula sa kanya kanina. Anong oras na? Tanong ni Mandario. 8:00 pa lang ho, ang sabi ni Dina. Gandara, wala naman eh. Sabi mo babalik yung mga aswang ngayong gabi. Matutulog na ako, ang sabi ni Aling Esther. Nauna na ngang natulog si Mang Jano. Ngunit si Aling Esther at mga anak nito ay nanatili kay Gandara. Matagal ko nang gustong itanong sa iyo ito, Gandara. Sana wag kang magagalit. Bakit po? Ano pong itatanong niyo, Aling Esther? Di ba alam mo ng pugad pala ng mga aswang ang lugar na ito? Bakit ka nag-iisang napunta rito? At ano bang mission mo rito? Tanong ni Aling Esther na ikinatigil ni Gandara. Wala na po akong pamilya. Maliit pa lang po ako, iniwan na ako ng aking tatay dahil sumama ito sa ibang babae at iniwan ang aking ina. At nang umalis si tatay, ay hindi kinaya ni inay
at namatay ito sa kalungkutan. Simulang pagsasalaysay ni Gandara at pinahid ang kaunting luhang kumakawala sa kanyang mga mata. Naku! Sorry Gandara! Naalala mo tuloy yung nakaraan. Sabi ni Aling Esther. At nang mamatay ang inay, ay naiwan kaming 4 na magkakapatid. Ako yung panganay. Si Lola na lang ang nag-aalaga sa amin. Nahirapan si Lola dahil ang bunso kong kapatid na kambal ay 1 taon pa lang sila. Kaya napalitang ipa-adapt ni Lola ang kambal kong mga kapatid sa kanyang kakilala. At isa kong kapatid na babae ay nagkasakit at namatay. Kaya ako na lang ang natitira at naisipan ni Lolang kunin ang kambal kong kapatid. Pero nadismaya si Lola dahil nalaman naming ibinenta ng kakilala niya ang kambal. At ang sabi pa nito ay ang nakabili ng kambal kong kapatid ay taga rito sa baryong ito. Nandito po sa paraisong baryong ito ang aking kapatid na kambal. Sila po ay mga lalaki. Anang mahabang pagsasalaysay ni Gandara. Abangan ang karugtong nito. Salamat po sa mga nakikinig at huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe po kayo sa channel na ito. Ako po ang inyong lingkod na si Binibining Imahinasyon.